Unti-unting tinutumbok ng depensa ang mga detalye sa mga dokumento. Mula sa hindi nagtutugmang mga petsa, hanggang sa mga affidavit na may magkakaparehong typographical errors, sinikap nilang ipakita na may mga bahagi ng investigasyon na tila minadali at hindi naging sapat ang pagiging masinop. Mas naging kapansin-pansin ang usapin nang lumabas na may mga sagot sa ilang affidavit na tila kinopya lamang mula sa ibang dokumento bago isinama sa mga bagong salaysay. Dahil dito, lumakas ang tanong kung kusa bang ginawa ng mga lumagda ang kanilang mga affidavit o inihanda na ang mga ito bago pa man nila pirmahan. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga detalyeng ito, malinaw ang direksyong gustong tahakin ng depensa. Hindi lamang nila kinukwestiyon ang mga clerical errors. Ang mas malalim nilang layunin ay ipakita na maaaring naging padalos-dalos ang buong proseso ng investigasyon at posibleng may pagkiling laban kay Inday Sara. Ngunit narito ang malaking tanong. Sapat na ba ang mga pagkakamali sa dokumento upang mabura ang mismong issue? Ang sagot ay hindi. Hindi nababago ng mga typographical errors ang pangunahing pangyayari na siyang sinusuri sa impeachment trial. Ang mga usaping teknikal ay maaaring magpahina sa kredibilidad ng ilang dokumento, ngunit hindi nito otomatikong pinapawalang bisa ang nilalaman ng mga pahayag na naging sentro ng reklamo. Sa katunayan, ang tunay na laban ngayon ay hindi lamang kung tama o mali ang pagkakagawa ng mga affidavit. Mas mahalagang tanong kung ang naging asal at mga naging pahayag ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay naaayon pa ba sa inaasahang pamantayan ng isang lingkod bayan. Dito umiikot ang konsepto ng betrayal of public trust. Hindi ito simpleng usapin kung may naisampang kasong kriminal o wala. Hindi rin ito paglilitis upang magpataw ng sentensyang pagkakakulong. Ang sinusukat dito ay kung nananatili pa bang karapat-dapat ang isang opisyal na pagkatiwalaan ng sambayanan sa napakataas na posisyong kanyang hawak. Isa pang mahalagang usapin ang inilutang sa pagdinig ay ang pagkakaiba ng isang pagbabanta at ng aktual na pagkontrata ng isang mamamatay tao. Sinikap ng depensa na ipakita na hindi naman ginamit ang salitang assassin o gunman sa mga naging pahayag, kaya dapat umanong pag-isipang mabuti kung may tunay bang intensyon na isakatuparan ang mga sinabi. Ngunit para sa usapin ng impeachment, hindi ito ang pinakamahalagang punto. Ang pangunahing sinusuri ay kung ang naging kilos, pananalita at asal ng isang opisyal ay nananatiling angkop sa dignidad at responsibilidad ng pagiging pangalawang pangulo ng Republika. Samantala, matagumpay namang naipakita ng prosekusyon na nagkaroon ng probable cause batay sa naging pagsusuri ng National Bureau of Investigation. Ibig sabihin, sa pananaw ng mga investigador, may sapat na batayan upang magsagawa ng kaukulang legal na hakbang. Hindi man ito katumbas ng pinal na hatol, isa itong mahalagang bahagi ng kabuuang proseso. Sa kabilang banda, hindi rin matatawaran ang naging pagbabago ng estratehiya ng depensa. Kung noong unang linggo ay naging sentro ang sunod-sunod na objections, ngayon ay mas pinili nilang gamitin ang cross-examination upang unti-unting sirain ang kredibilidad ng testigo. Mas malamig ang tono. Mas sistematiko ang pagtatanong. Mas kontrolado ang kanilang galaw. Sa halip na direktang kontrahin ang mga video at mga pangunahing pangyayari, mas pinili nilang questionin ang paraan ng paghawak ng gobyerno sa investigasyon. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na ibinabalik ang usapin sa mga maling petsa, typographical errors, at mga dokumentong tila magkakapareho ang nilalaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling nakatayo ang pangunahing tanong. Nabura ba ng mga teknikal na issue ang mismong sentro ng kaso? Sa ngayon, hindi pa. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, malinaw na hindi na mababago ang mga video at mga pahayag na matagal nang nakita ng publiko. Ang tunay na labanan ngayon ay kung paano ito bibigyan ng tamang konteksto at kung alin sa dalawang panig ang mas makapagpapaniwala sa Senado at sa sambayanang Pilipino. Sa bawat pagdinig, lalong umiinit ang bakbakan. At habang papalapit ang mas mahahalagang testigo, inaasahang lalo pang titindi ang banggaan ng prosekusyon at depensa sa isa sa pinakamahalagang impeachment trial sa kasaysayan ng bansa.